취한 시간들 때론 힘든 적도 있어. 그래도 우린 늘 웃어주고 이해했잖아. 때론 오해하고 서로 미워한 적도 있지만 시간은 또 우릴 기다려주고 지켜줬잖아. 내게 너의 존재는 마치 공기와 같아. 아침 창문 틈으로 늘 비추는 햇살과 같아. 시간이 흐를수록 넌 나에게 더 깊은 사람이 되어 언제나 나의 곁에 늘 있어줘. 가끔은 힘들어 견디기 어려워도 내 곁을 지키는 네 존재로 난 늘 감사해. 생각지 않은 많은 일들로 힘든 적도 있어. 그래도 우린 늘 옆에 있어 위로했잖아. 때론 혼자이고 싶은 맘도 없진 않았지만 결국엔 또 우린 하나인 것을 알게 됐잖아. 이제서야 모든 것은 달라진 거야. 길고 긴 시간이 우리에게 느끼게 한 거야. 내게 너의 존재는 마치 공기와 같아. 아침 창문 틈으로는 비추는 햇살과 같아. 시간이 흐를수록 넌 나에게 더 깊은 사람이 되어 언제나 나의 곁에 늘 있어줘. 내게 너의 존재는 마치 공기와 같아. 아침 창문 틈으로는 비추는 햇살과 같아. 시간이 흐를수록 넌 나에게 더 깊은 사람이 되어 언제나 나의 곁에 늘 있어줘. When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way, and I'm always lost. There's nowhere else to go. All I do is fall. Feel I'm here na naman. So, once again, good morning to all of you, or magandang umaga sa inyong lahat. So, ngayon, for this day, paikot-ikot ako dito sa aking bahay dahil hinahanap ko yung isa sa mga hardwood ko na bonsai materials, which is kamagong, or what we call this, other name is bantulinaw.
Pero di Camagong pala may marami pala silang version. Isa sa nakilala ko na version is di Mabulo. So it is a hardwood, then also endangered na dito sa ating lugar. Kaya hinanap ko itong Camagong. Nakita ko sa YouTube nga may nagbubonsai kasi sabi ko mayroon akong ganyan, kaya hinanap ko. So this already 4 years old from seedlings. Napulot ko ito doon sa lupain namin doon sa likod, yung may mga maraming kubi at saka taluot na punong kahoy. So kubi is also a hardwood. Then dito sa bahay, ang ginagawa ko, nagkolekta na lang ako ng mga hardwood, pero hindi ko pinalaki kasi maliit itong lugar namin, may mga bonsai pa ako. So not only I'm working on bonsai or ornamental plant, I'm also trying to save some hardwood or mga endangered species. Kasi the purpose of my reason dyan is if ever may mga estudyante na gusto makita nila personal, hindi na sila kailangan umakyat ng bundok, punta na lang dito sa bahay, kuna nila ng litrato, hahawakan nila o hihingi sila ng mga sanga dito sa mga tanim ko ng mga kahoy. Yun. So ngayon, ang i-share ko sa inyo is back to yun. So particular is from kita niyo to. So from soapwood, this is kalipay only. Tapos ginawa kong bonsai, then it's very hard to form this one kasi nakuha ko na maging hugis tao yung So matagal ito sa akin. Until now is survive pa siya. Lagi ko nang pinaalutan, kaya lang tumatanda na yung dal kasi nangatanggal na yung buhok niya. Then I also get some yung gawin ko itong mga exposed root na mga, this is an Argao Taiwan. Kinuha ko ito doon sa likod kasi kailangan kong gamitin itong palanggana para sa aking what it called is Camagong. Kasi i-try ko ito kasi mutik nito nawala, mabuti na lang naglinis yung asawa ko kahapon, hindi niya tinapon. So nakita ko, ayan na tuyo-tuyo na ang hindi na ng tubig. So ililipat ko dito. Then try ko na kung anong natural niya dito ngayon, even hindi ko ito tatanggalan ng mga dahon or mga sanga. So i-try ko na lang siyang ma-shape ng kaunti sa kakayahan ko lang. So ang gawin ko dito is tawid. Okay. So transfer before I do a transfer, balik sa malaki na palanggana kasi nandito siya na nilusot ng ining gamot sa lalom. So, i-wire ko. So, din ako ng recycle wire. Kaya, tinutuwid ko lang or in-straight ko lang. Try ito ang gagamitin ko. Just hope na hindi ito mabali. So, I know that is hardwood. Then, it's so, hindi ko alam kung marunong ba kung mag-ano nito. Hindi ba mabali pag i-wire ko ito. Hindi basta ma-bibint yung niya. So hayaan ko na lang itong sa baba kasi malaki na. Hindi man laki man masyadong malaki, but malaki na ng kaunti. Dito sa baba hindi ko na mag-ibibent, dito sa taas try ko lang ibibent dito sa taas. So hindi ko ito gawing maliit because of the leaves. I know na hindi ito basta lumiliit itong dahon nito. Ang nakaganda lang dito is shiny yung dahon niya, tapos is parang gahion ba. Pero sa hugis ng punuan niya, hindi mo masabing matanda na siya kasi smooth, bang dili kay pare sa acacia nga, it is rough. By the way pala, I also collecting some Philippine acacia. Kaya lang mahirap gawing bonsai yung Philippine acacia, so nilagay ko na lang sa paso. Malapit na ako matapos mag-wire, pero naka-experience na ako ng isang trap dito,
isang crack dito. So even though na hindi ito nadililigan, isa very hard talaga, madaling mabali. So yung pinakasimple ko na lang na makaya ko sa forma na lang niya. So ang gawin ko dito, hindi ko ito tanggalan ng dahon, yung sa baba siguro kung anong stem nito. Then nahirapan ako kasi yung mga wire ko parang brittle na, natuskig. Then yung na experience ko na unang pag-bend ko kanina sa baba is pagkarak kaagad. Nasabi ko sana mabuhay pa ito. Kaya na hindi ko na lang na-videohan kasi parang nalungkot ako kasi naputol. Unang bend ko pa lang naputol kaagad. So ito na lang. Yeah, time to time i-stop ko yung camera kasi maghanap ako ng wire. So try ko na lang maikis-ikis. Then naghanap ako yung angle saan yung front ko. Bawa dito sa taas, kailangan ng maliit ng wire kasi sobrang liit nito, kaya malaki man eh. Hanap ko diri sa aking mga recycle wire, wala na. Wala na. Ay naku. Maghanap muna ako ng wire. Stop muna. So, wala na akong nahanap na wire. So gawin ko na lang dito, ilipat ko na lang ito dito sa aking palanggana. So try ko maiksi yung video. Yung pag-wire ko kanya hindi ko na sinasali. Tapos naubusan pa ako ng wire. So ito ang buhay natin. Kasi matanggal ng panahon na hindi na ako bumili ng wire pala. So just hope na makasya ito. So bali itong kamagong ko, dalawa na lang ang naiwan kasi I think marami man sila before. Kaya lang hindi man alam dito sa bahay na it is a rare tree. Pati anak ko hindi nila nakilala itong puno na kahoy. So I'm sure na lahat yung iba siguro mukal. Parang maraming ugat, tapos kaunti lang ugat. So yung root niya, this is the root of the kamagong. Ito ay makita. Yan o, itim. Ito ay makita ba? So, ang gawin ko nito is alagaan ko ito ng mabuti. Extra care kasi very rare na ito sa aming lugar. Makakita lang siguro ka nito kung nandun ka sa bundok. So, yun dito ang plant ko. So, just hope na magandang tignan dyan. Just hope also nga yung nag-crack kaniha, ma-cure din yun. So hindi mamamatay itong aking dalawa na lang kamagong dito sa bahay. So for this morning, hopefully hindi mahaba yung video ko. Ito lang ang masishare ko sa inyo about my kamagong na halaman, matawag pa natin halaman.
So, binibento lang kaunti para mukha naman siyang makulay. Para mukha naman siyang gupo-gupo lang tawon. So, yun lang. So, maraming salamat sa panonood. God bless you all. Have a nice morning ahead of you. Thank you very much for watching. Bye-bye.